ba ang damo kapag patay na ang kabayo? Ginagawang juice na iniinom ng tao. Isa lamang ito sa mga nauusong pagkain na kakaiba man ang lasa, healthy naman daw. Ang paboritong lantakan ng mga baka, kambing at kabayo, pwede na rin sa tao? Introducing ang wheatgrass. Damong siksik sa bitamina, mabisang panlaban daw sa mga sakit, pero damo pa rin. 2004, nung ipinakilala ni Arthur Tanco Jr. ang wheatgrass dito sa Pilipinas. Isang beses na nag-abroad si Mrs. at pag-uwi niya, nadala niya ako ng isang wheatgrass na kit, no? And so we tried growing it. At natikman namin at from there, naumpisahan na namin talaga. Nanggaling pa ng Amerika at Australia ang mga buto ng wheatgrass na ginagamit niya na mistulang toge ang itsura. Pero wag daw itong hamak-hamakin kahit damo. Well, basically, I feel that this is, ang wheatgrass works on the blood level, circulatory level. Gupitin lang daw ang wheatgrass. Ilagay sa juicer para makuha ang katas nito. Pwede nang inumin. Para sa mga walang juicer, dikdikin ang wheatgrass. Pigain ito gamit ang katsa. Ayon kay Arthur, katumbas na raw ng pagkain ng 1 kilong gulay ang pag-inom lang ng isang shot ng wheatgrass juice. Wala rin daw ditong patapon dahil ang pulp o sapal ng wheatgrass mabuting panlinis naman daw ng balat at pantapal din sa mga galis at sugat. Pero para mismo kay Arthur, epektibo raw itong pampapaya. Well, basically, before, ang mahal ko size 38, 39 na at masikip pa yun. Now, it's size 32. Dito sa weekend market sa Salcedo sa Makati, ibinibenta ni Arthur ang wheatgrass, 100 pesos kada tray. Mula sa isang tray ng wheatgrass, 2 shot na ng wheatgrass juice ang magagawa. At dahil bago pa lang ito, may free taste test. Okay. It was pretty sweet. It wasn't too bad at all. I don't find any bitter taste. Dahil mangilan-ngilan lang naman ang nakakapunta sa weekend market sa Makati, minabuti namin ipatikim ang purong wheatgrass juice sa mga hindi nakakapunta roon. Matamis na mapait. Parang na matamis. Parang siniguelas po. Sa tindahan namang ito sa The Fort, inihahalo nila ang wheatgrass juice sa pineapple at orange. Kasing sustansya pa rin daw ito ng purong wheatgrass juice. It complements well with the wheatgrass. Para at least yung mga natatakot pang uminom ng wheatgrass, matry nila yung wheatgrass with some juices like pineapple juice. It detoxifies your body, lahat ng mga bad toxins, and then it treats cancers also. 1920 nung tawaging perpektong pagkain ng wheatgrass sa Hungary. 1940s naman sa Amerika, sa paniniwalang hindi ngumuyain ng tao ang damo, sinimulan ni Anne Wigmore na gawing juice ang wheatgrass. Dito na nauso ang iba't ibang mga produkto mula sa wheatgrass. Ngayon meron ng mga food supplement mula sa pinulbos na wheatgrass, wheatgrass juice na may honey, at wheatgrass solution daw para sa erectile dysfunction. At dahil sa chlorophyll, ito ay malakas na antioxidant at ito ay nagbibigay ng kabuti at pagkakalakas ng ating mga organs sa ating body para mag-function siya na mabuti. Ang wheatgrass ay hindi gamot. Ito ay tumutulong sa ating katawan na siyang gumamot ng sarili niya. Si Elizabeth, 52 years old, nakatulong daw sa kanyang sakit sa balat ang pag-inom at pagpahid ng wheatgrass juice. Ang itsura nito no dati is, yung namamantal,
malaki yung pantal at saka namumuti. So parang dry, yung parang very dry skin. So ganun ang itsura dati. Pero ngayon, makikita mo parang medyo flat na siya at saka may konting coloration na, parang skin tone ko na. Sa wheatgrass, ano yan sabi nila, para maganda yung pagdudumi, lilinis ang katawan mo, kasi kinukuha niya lahat ng mga lason sa katawan, sinisipsip niya, tapos ilalabas ng katawan natin. Damo, bunga ng cactus, at talbos ng kamote. Sino ang mag-aakalang nasa atin lang palang mga bakuran ang ilan sa mga pwedeng makatulong sa ating kalusugan?